Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagpiprepare mo, Panginoon, ng iyong salita. Sa buong linggo, almost a month now, na naaagaw ako, Panginoon, ng kabisihan ng mundo. And muntik akong maniwala na hindi ako capable na mag-preach ngayon. But you said, you have to still preach. And I praise you, Panginoon, and I thank you dahil ikaw lang yung kalakasan na nagtulak sa akin para magpatuloy sa gitna ng busy na mundo. Panginoon, yung mundong umaagaw sa akin sa pagtingin ko sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nandito itong mga kasama ko sa iyong kaharian na nandito ngayon upang mag-aral lang sa iyong salita kanina, Panginoon. Mga nagpupuri, Panginoon, ang mga tao rito, Panginoon, nililift nila yung kanilang mga puso, Panginoon, sa pagpupuri. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming kalagitnaan at katulad ng pag-appear mo mula nung Genesis hanggang Revelation, Panginoon. You appeared to your people in the form of fire. And ikaw din, Panginoon, yung mag-supply ng gatong, Panginoon, para sa aming mga puso upang mabuhay, Panginoon, yung maliit na apoy, Panginoon. Muli mong palakihin, Panginoon. Katulad nung natagpuan namin, Panginoon, yung first love namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo rin, Panginoon, na i-correct yung aming mga puso at patuloy na ilagay kami sa humble state and reverent and na buong may pagsisisi, Panginoon. Nagpapaalala, Panginoon, ng aming mga kakulangan sa iyo. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, pasasalamatan sa aming kalagitnaan. Sa tanging pangalan ng nagligtas sa amin, Panginoon. Past tense, nagligtas. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang ating marapat na siya ay pasalamatan. Lagi natin narinig, pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mga ginawa. Pero dapat dumating din tayo sa punto na tayo ay nagpapasalamat, hindi lang sa ginawa ng Panginoon. Dahil sa kanyang katauhan pa lang, nagpapasalamat tayo. Okay. So, consuming fire. Ito yung ating pag-uusapan. And merong kanta dati, paborito nating kantahin. Consuming fire, fanning to flame. Malalaman natin, medyo magkakaroon kayo ng question mamaya about the use of the word consuming. And even before, may mga nakakasama tayo sa pananampalataya na whenever a negative word is used to describe God, medyo umiilag sila. Like, for example, may mga pagkakataon na dinidescribe ang God that God is a terrible God. It's terrible kasi if you are opposing God. So, it's terrible na ilagay mo yung position mo na against God. And it describes God negatively sometimes. Pero hindi nag-apologize ang Diyos sa mga ganong pagkakataon. Consuming fire, ang pinatutungkol natin to, lalong-lalo na dun sa awit na yon, na it's a positive thing. Pero nung nireview ko yung buong chapter 12 ng Hebrews, it's not a good thing. It's a warning. So, tingnan, yun, dun tatakbo yung ating pag-uusap at hinihiling ko na sundan natin yung pag-uusap na to para sa ikatataas pa ng pananampalataya natin. Amen? Yes. Na natin mag-amen. No? Amen. Nag-iising-ising. Alright. Apoy. Sino ang hindi pamilyar sa apoy? Siyempre lahat. Di ba? Palagay ko lahat napaso na. Sino dito hindi pa napapasok? Hindi pa? Pag hindi pa kayo napapaso, hindi pa kayo nagluluto. Di ba? Kasi, pagka nagluluto ka, maski tikman mo lang, hindi yung apoy ang mahipo mo eh. Pag tikim mo mainit eh, kasi nagmamadali ka, maraming beses kang mapapaso, di ba?
So, ang apoy, o flame, o fire, ay may tatlong component. Fuel, panggatong, oxygen, yun yung O2, at ang init, ang heat. Mapapatay mo ang apoy pag inalis mo yung isa sa tatlo na yan. So, ang tawag dyan, fire tetrahedron. Yung tatlong component ng fire. Pag inalis mo yung isang component doon, may stop mo na yung fire. And so, ang fire mahiwaga. Kasi para siyang may body. Para siyang may sariling isip. Humuhuni sa narinig nyo ba yung, ano na ba kayo sa mga nasusunog na bahay? Meron ka maririnig na pag-ugong. Umuugong, parang may boses. And during that time, kaya merong apoy o flame, it is because of the chemical reaction na nangyayari. So, sabi nung Avatar, 4 elements. Actually, fire is not an element. Element, oxygen, nitrogen, di ba? Hydrogen. Those are elements. But fire is not an element. So, mali yun. So, yung apoy, ito yung component. So, may science tayo, no? Mahilig akong tumingin sa mga paradox sa Bible. Kung kasama sa paghahanap ko sa face ni Jesus Christ sa loob ng Bible, namamangha din ako sa salita ng Diyos sa paradox. Paradox is yung mga bagay na opposing pero sabay na nangyayari. Halimbawa, love and justice. Okay, maraming beses nyo nang narinig sa akin yung word na paradox. So, ipapaalala ko lang. Para maintindihan natin that fire is both productive and destructive. Kasi hindi tayo matututong magluto kung walang apoy. Pero napapasok tayo. So, it's also destructive. Kapag hinayaan natin na hindi natin naingatan yung apoy, pwedeng masunog yung bahay natin. Madali nang intindihin, di ba? Pag hindi natin inayos. So, sa spiritual lives natin, merong apoy na tinutukoy sa Bible. Sa anong paraan, sa palagay nyo, na-observe nyo na sa Bible, uma-appear ang Diyos? Did He appear in water? Sinabi niya, He is the living water. Pero yung physical manifestation ng Diyos, how many times did God manifest physically bukod pa sa pagsilang ng Panginoong Hesus? Maraming beses na nagpakita ang Diyos physically through fire. Through fire. So, bago natin tayo pumunta doon sa mga bagay na yon, productive and destructive, kaya may P, R, and J dyan, is because yung P, purify. Yan. Productive because fire purifies. Diba? Purify. Tapos, R is because fire is another sikat sa Bible is refiner's fire. Diba? So fire is refining. Refining. Hindi ko na kasi i-review to eh. And J, ano yung J? Na destructive. God uses fire and it's destructive when God is judging. Kapag judgment ang pagkakagamit ng judgment fire. Yun na lang. So, productive and destructive happening at the same time. So, paano natin makikita yung mga bagay na to? Paano natin makikita? Makikita natin to sa number 1, burning bush. Pag-usapan natin yung burning bush. Okay. Pag binasa natin ito mamaya, gusto kong tandaan natin itong tanong na to. Paano tayo dumating sa punto na mayroon tayong relasyon sa Panginoon? Paano tayong nagkaroon ng interest na maging born again?
na mag-establish ng relationship sa Diyos. Samantalang yung iba, hindi. Di ba? Gaano ka ka-espesyal para maintindihan mo na, naintindihan ko yung mga salita ng Diyos. Maski hindi ako college graduate. Nagtataka ba kayo bakit sila Peter, wala silang aral? Of course, naintindihan ko si Paul dahil aral siya. Kumbaga sa panahon natin, college graduate, lawyer, si Paul. Pero yung mga kinuha niya sa Galilee, puro mangingisda. So walang kakayanan magbayad ng tuition kay Gamaliel para turuan sila. So, wala silang aral. Pero makikita natin sa sulat na ginawa nila Peter, di ba? Si Jude, na kapatid ng Panginoon. Si James, na kapatid ng Panginoon. Mga karpintero sila. Bakit sila karpintero? Kasi hindi sila nakapag-aral. So kung ano yung trade ng tatay nila, yun ang ituturo sa kanila. Di ba? So yung talino nila, hindi. Kaya ibig sabihin, paano nakakaintindi tayo? Paano tayo? Ito, basahin natin yung pagkakataon na nagpakita ang Panginoon as a burning bush. So kung maaalala natin yung burning bush, sabi natin kanina, God is a consuming fire. Bakit hindi nako-consume yung bush? Bakit sinadya ng Panginoon na hindi ma-consume yung bush samantalang it's burning? May nakita na ba kayo na coal, na sa Tagalog yung coal? Uling. Yan. Lola, English speaking. Hindi ko... Meron na ba kayong nakita na coal na nanatiling coal, pagkatapos niyang gamitin, buo pa rin, walang bawas? Hindi ba nagiging ashes siya? Kaya siya nagiging ashes is because of the chemical reaction na nangyayari. So, nag-iiba yung form. Tandaan natin, kapag tayo'y dumaan sa apoy, mayroong chemical reaction sa physical world. Pero sa spiritual world, meron din parang spiritual reaction. Mag-iiba ka ng components. May iba yung pagkatao mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, you are a new creature, a new creation. Na dapat na itatanong natin sa ating mga sarili, paano naging new creation? Pagtanggap ko ng Panginoon, dinidevelop na tayo. It is because, ano yung selyo na ginawa sa atin? Ano yung selyo na binigay sa atin ng Panginoon? Yung Holy Spirit. By this time, dapat alam na natin by heart na we are sealed by the Holy Spirit. At ang Holy Spirit sa Acts appeared in fires of tongues of fire doon sa mga mananampalataya, di ba? And sino ang Holy Spirit? God. Okay. Tinatanong ko kayo para walang antukin. Hindi ito trick question na baka mali yung sagot nyo. Okay? O sige, basahin na natin to. Para marami tayong makikita dito sa mga verses na pinag-aralan natin. And I pray na matapos natin. So, I continue to pray na mangusap ang Panginoon sa ating mga puso to lift up yung ating mga pananampalataya. Ang sabi dito, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Eto na ngayon, the angel of the Lord, whenever you see the phrase, the angel of the Lord, ang Panginoong Jesus yung tinutukoy ko. I-explain natin, balang araw yan. Pero, bakit angel ang tawag? Kasi, yan ang question agad. Then, Jesus Christ is not really a Son of God. Binigyan lang siya ng title nun. Sabi ng ibang detractors ng Panginoong Jesus. Di ba, may mga anak tayong babae, para maintindihan natin bakit ang tawag ng Panginoon sa kanyang anak ay angel of the Lord. Halimbawa, may anak ng babae, maski lalaki, habang sila ay sanggol, si Kingsley, the apple of my eye, or you are my angel. Yun ang
Yun ang tawag natin sa mga baby natin, sanggol. Talagang anghel pa hanggat hindi pa tinutubuan ng sungay at buntot, di ba? Oh. Pero kapag ka suwail na, itigil mo yan. Oh. Pag may gusto siya, sisigaw. Yan, nagiging devilish na. Oh. Hindi mo na matawag na anghel. Di ba? Pero kapag ka angelic pa at mabait pa, ang tawag angel. Kaya, ganun din, para maintindihan natin, ang tawag ng Panginoon sa kanyang anak, nag-iisang anak na si Jesus, wala pang pangalan during, hindi naman yun ang tawag sa kanya ng Panginoon, nung hindi pa siya ipinapanganak dito. So, ang tawag ng Diyos Ama sa kanyang anak, my angel. So, kapag ka third person, the angel of the Lord. Okay? Yun yung Panginoong Jesus. So, makikita natin na may relation sa ginawa ng Panginoon yung nangyari sa Old Testament. So, continue. The angel of the Lord appeared to him, kay Moses, in flames of fire. Diba? Eto, in flames of fire, within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Hindi nauubos. Baliwala. Kung may mga dahon siya, kulay berde pa rin. Kung brown yung stem, brown pa rin. Hindi tama ayon sa natural order ng mundo natin. So Moses thought, naisip niya, I will go over to see and over and see this strange sight. Why the bush does not burn up. So, ito ang kasagutan. Bakit tayo nasa ganitong situation ngayon that we are in a relationship with God? Na ang nag-initiate lagi, hindi tayo. Ang nag-initiate ang Panginoon. God appeared to us in different forms. Ginagamit yung unang mananampalataya sa atin para i-introduce ang Panginoon. And we are intrigued. So si Moses katulad din, he was intrigued. Oh, ano nangyayari? So ang buhay ng isang Kristiyano dapat intriguing sa hindi mananampalataya, sa outsider. Oh, ano nangyayari? Dati adik, hindi ayaw na ngayon. Dati kasama namin lasinggero yun. Ayaw na, tumatanggi na. Intriguing. Tama? Amen? Dati pala mura to. Ngayon, laging hallelujah at pangalan ng Panginoon ang binibigkas. Intriguing. So, ang mga tao sa paligid, dati pala utang to eh. Ayaw na mag-utang kasi nagtatrabaho na. Dati manluloko. Siya ngayon, mabait na naghahanap buhay na ng parehas. Intriguing. Diba? So, ayun ang ginawa ng Panginoon kay Moses. God intrigued Moses. Para ang ginawa ni Moses naman, nag-react. Nag-react tayo sa panawagan ng Panginoon. May nagsabi sa atin, nag-explain sa atin, na maski anong buti mo, tayo ay pinanganak na makasalanan. Ang ating pag-iisip, natural na nag-iisip ng masama. Maski, di ba, sino dito ang mga hindi nagdududa? Di ba, lahat tayo nagda-doubt. Maski kaibigan natin, pinagdududahan natin minsan. Di ba? Maski asawa natin. Tawa-tawa pa kayo dyan. Di ba? Ba't ang daming pera nito? Siguro nagsabong na naman. Sasabong ka pa pala, secretly ah. O, kaya ang bait nito. Nagtataka tayo kapag kami nagbabago. Di ba? So, that intrigues non-believers. And, anong ginawa ng hindi pa believer na Moses? Nakatulad natin noon, nung ma-intrigue tayo, we investigated. We investigate. Ano nangyari? Paano nangyari yun? Sama ka sa amin sa Bible study. Doon pala, naiintindihan ko yung mga salita. Kaya pala sumusunod lang sila. Sumasama na sa church. Ganito pala magpuri. Sabi ng pastor nila, na balang araw, magugunaw lahat, matatapos ang lahat, ang panahon. At dadating tayo doon sa langit, at ang gagawin lahat ay magpuri non-stop sa Diyos.
Nagpa-practice na silang magpuri dito habang nasa lupa. Ang tawag na sa kanila, citizens of heaven, maski nandito pa sa lupa. So they are intrigued. Nagbabago. Pero kapag ka ang pinakikita natin, yung lumang tayo, konting kibot, gumagante, umaaway. Hindi na. Ang mga Kristiyano palang born again, ganun din. Nagpapanggap lang, nagbabayit-bayitan. So, sino ang napupulaan kapag ka ganon? Ang Panginoong Hesus, yung Savior, yung nangako ng pagbabago. Pero hindi tayo nag-o-obey, so nangyayari, ang Panginoon ang napupulaan. When the Lord said that He had gone over to look, God called him from within the bush. So, nung makita ng Panginoon na umuusyoso na ang Moses, sabi niya, tinawag niya na, Moses, Moses, tinawag ka na ngayon. Rodel, di ba? Mandi. Sunod ka naman. So, ang sabi natin, andito po ako, Panginoon. Here I am. So, here I am. Di ba? Tayo. Do not come any closer. Ano nang ginagawa ng Panginoon dito? Take off your sandals, for the place you are standing is holy ground. Then He said, I am the God of your father. Ano nang ginagawa ng Diyos dito sa atin? Nung nag-react na tayo, nung lumalapit na tayo sa Kanya, nag-uusyoso na tayo, nagpapakilala na ang Panginoon. Nagpapakilala na siya. Ito yan na yung personal revelation sa atin ng Panginoon sa mga buhay natin. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out, their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Alam ng Panginoon yung kondisyon ng buhay natin at ng puso natin. Kailangan natin ma-rescue. Kailangan natin maintindihan. So nagpapakilala siya sa atin kung ano yung pagka-Diyos niya. Siya ay banal, siya ay perfect, and I need you to be perfect para makabalik sa Diyos Ama. You cannot do it on your own. Maski you are the nicest person in the world, you are the kindest person in the world, lahat tinulungan mo na. Pero hindi yun yung criteria ng Panginoon. Ang criteria ng Panginoon is perfection. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. So yun yung pagpapakilala, kasama sa pagpapakilala ng Panginoon. Ngayon pa lang, pag-isip-isipan nyo na, mabuting tao ko eh. I deserve to be in heaven. Hindi. Walang deserving sa heaven. Wala. Mapalad ka dahil naririnig mo itong mga salita na to. Kasi ito yung salita ng buhay. Kung patuloy mong paniniwalaan yung sarili mo na you deserve heaven dahil sa mga mabubuting gawa mo, that you are the kindest person, that you are not like them, di ba? Mahilig tayong mang-uri ng mga nakikita nating criminals. Kaparehas lang natin silang makasalanan. Magkaiba lang ng intensity. Pero walang dinifferentiate ang Panginoon. O yung malilitang kasalanan, okay. Ang sabi niya, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. So, konti lang yung pagsisinungaling mo, disqualified. Napatingin ka ng masama, uy, wow, disqualified. Lahat yun, disqualification against us. So, kailangan natin ng Diyos. So, ang sabi niya sa 8, so I have come down, remember this word, I have come down to rescue them. So, anong ginawa ng Panginoong Hesus sa panahon ng Roma? Anong ginawa niya? Sinunod niya na yung panawagan ng Diyos Ama. Bumaba ka sa lupa in the form of flesh para pagbayaran mo kasalanan to rescue them. Nakita niyo yung significance ng Panginoong Hesus dito sa Old Testament? We are reading Exodus 3, chapter 3, no? 1 to nasa 8 na tayo. Pero ang pinag-uusapan natin nasa New Testament. Hindi ba kayo namamangha doon? Nasa Genesis yung pinag-uusapan natin, pero New Testament.
Yung dinidiscuss natin. I have come down to rescue them. So Jesus went down to rescue us, to rescue humanity. So, pagkatapos niyan, naintindihan natin, I need salvation. I need a Savior. I cannot save my own skin. Hindi ko kayang iligtas maski anong bait ko. Maski ako pa ang pinakamagaling na presidente. Ako ang pinakamagaling na barangay captain. Ako ang pinakamasunuring barangay tanod. Hindi natin makakamit. Ako ang pinakamabait na anak. Lahat ng utos ng nanay ko, sinunod ko. Noong gawin mo yan. Yes, Nay. Yeah. Di ba, Nay? Nanay kayo. Tanong niyo. Sa 5 anak niyan, ang bukang bibig nung ako na naman. Nung mamalengke ka, nung magluto ka, ang kinaiinis mo, maghugas ka ng pinggan. Doon na ako kumakonta. Ayaw na ayaw kong maghugas ng tinidor. Lalo yung tinidor na may mga matitigas na kanin, parang gusto mong iba to eh. Dapat binabadbad lang sa tubig ba, bago pa hugasan sa'yo. Para pag ganun mo, tanggal. Hindi. Ang kintab na, nandun pa yung kanin. Sabi ko, ang kintab na nito. Inis na inis ako. Kaya naintindihan ko si Lucas. Kapag inutusan ng mami niya, nagiging Mr. Bean. Pero naghuhugas pa rin. Nagiging Mr. Bean. Pero yun nga, eto na ngayon, nagpakilala na ang Panginoon. Nagpakilala na. Pagkatapos nito, nagtataka ba tayo na kinakailangan natin mag-evangelize? I have sent you. Ang sabi niya dito sa 10, so now, ito na yung ngayon, so now, I am sending you to Pharaoh. So, inuutusan tayo. Kaya tayo may mga ministries. Ba't kasali tayo? Nakita ko si Ate Lindsay. Sa ngayon, it reminds her na during previous times, umiiwas siya. And then ngayon, she glorifies God kasi nagagawa niya ng umawit sa harap. Di rin niya yung transformation na ayaw umawit. Aawit ka lang personally sa likod. And then all of a sudden, ikaw na yung magpa-song din. Di ba? Parang ang bilis ng pag binalikan natin na siya yung nagtuturo. And I think parang binanggit mo, magtuturo na lang ako kaysa yung nasa 99. So, marami tayong ipagpapasalamat why God is telling us to do something. Kwento ko na rin sa inyo, di ba? Tumiiwas ako. Ayokong maging preacher. So, I stopped for 3 years. Pero, may journey yung mga buhay natin. It's natural na i-resist natin. Just like when Ate Lindsay is resisting yung panawagan ng Panginoon. And some of you are still resisting doon sa panawagan. So, every time na sinasabi, magkakaroon ng pagtugtog, yung aking pagkanta, yung time to spend na mag-practice at tumayo dito. Pero I'm praying that God is sending His fire, rekindling, however it is, kung paano binabanggit yung word na rekindle in your heart para magpatuloy tayo serve sa Panginoon. Ang servant, if you call yourself servant of God, galing yun sa word na serve. Kaya lahat tayo servant, tagapaglingkod. So, hindi ka naglilingkod kung yung sarili mo lang yung siniserve. It's selfish, di ba? So, ang nais ng Panginoon, mag-serve tayo. Parang isipin nyo, ako lang ang tagapagsaing doon. Pero, importante yun, di ba, Sister Baby? Di ba nung walang sinaing, last time, di ba nataranta kayo? Tapos ay wala palang ulam.
May sinaing, walang ulam. Sabagay, tayong mga Pilipino, pag may sinaing, parang laban-laban na. Pero dahil nasanay ang LPCF sa masarap na ulam, ang init ng ulo ng lahat, walang ulam. Sino ano doon? Sino naka-assign? Diba? Ang bihira naman, bibili na lang. Nasa puso nila yon pero hindi sinasabi. Kaya ako na lang nagsasabi. Di ba? So, ang sabi dito, jump na tayo sa 14 and 15. God said to Moses, said to yourselves, sa atin, kada isa sa atin, I am who I am. And He doesn't need any more explanations why we should say, yes, amen, Lord, I will follow you. Ang sabi niya, I am who I am. I have sent me to you, I am, yung pangalan ng Panginoon, has sent me to you. Ang nag-uutos sa atin, hindi si Pastor Den. Kasi inuutusan din lang ako. So tayong lahat, inuutusan. Di ba? So may mga anak tayo, yan si Kingsley, dapat simulan nyo na rin utos-utusan. Para nasasanay na sumunod. Pagka, yun yung, kasi yung apo ko, naiisip ko na eh. Dapat ko, pinag-uutusan, pagbalang araw, uutusan din. Hindi siya senyorito, yung prinsipe. Gato ka magkatas, pagkadekat, ligpitin. Parang gano'n. Diba? Majesty. Lahat tayo lumaki kasi may pagka-majestic yung pagkakapalaki sa atin eh. Lahat ng kailangan natin, lalo yung mga kabataan ngayon, sinusunod. Pag, sa school, kailangan ko ng ganito, kailangan yung the best. Kailangan, gusto ko ng cellphone. Kailangan iPhone kasi naka-iPhone sila. Yung mga tipong. So, dapat turuan din natin yung ating mga anak. Hindi natin kaya yung iPhone. Diba? Mag-Huawei ka muna. O ano kaya Oppo. Yung mga affordable, pero gumagana naman. I-explain natin. So, refiner's fire. So, gusto nyo makita yung pag-appear ng Panginoon during the Old Testament. Kasi kanina, diba, ito, pillar of fire. Lakihan natin. Ang sabi dito sa Exodus 13:21, by day the Lord went ahead of them. Exodus, tumatakas na yung mga Israelita. Sa gabi, madilim. Pero kung mapapansin natin, palautos yung Diyos. Tayo. Pero tayo inuutusan for our advantage, for our sake. Katulad ng mga Israelita, pag hindi na safe, masigabi, so ang gagawin ng Panginoon, tayo, ligpit, lakad. Pero dahil madilim sa disyerto, so wala silang makikita, ginaguide sila ng light ng pillar of fire. So ganito ang itsura ng pillar of fire. Artist rendition lang to. Siyempre, hindi walang nakakita. Pero, in-account dahil isinulat sa Old Testament. So this is how they described it. Di ba? So pagdating sa araw, dahil mainit naman sa disyerto, nga pala sa disyerto, pagkagabi malamig. So kailangan din ng init. Kaya fire. Madilim, kaya may ilaw, fire. Yun yung mga pinuprovide ng fire. Pagdating sa hapon, ang sabi, pillar of cloud naman. Dahil mainit, kailangan naman ng lilim. Kasi sunburn ka doon, sunog ka doon. Di ba? So, nag-appear na ang Panginoon in physical form. Ang sabi ng mga atheist, imposible daw. How can that be impossible for God na kinall out niya everything from to existence by His Word? So He called out nothing to become something by His Word. So if He declares on Himself, I will appear to my servants, to my people, in the form of fire. Sinong makapagsasabi sa Kanya na, huwag mong gawin yan? Ang tao, lagi lang nating ina-attend to interpret God dun sa isip na binigay sa atin. Kaya ngayon, yung mga matatalino na Christian, sila tuloy yung nagtatalo-talo.
Tayo, hindi tayo makikisali sa ganong debates. Di ba? So, refiner's fire. Hindi. Tingnan muna natin yung tongues of fire. So, na-discuss yan during sa Acts. So, umakyat na ang Panginoon sa langit. Tapos, ang sabi niya, I will send you the Holy Spirit to remind you of everything. So, nung habang nagtatago yung mga apostles, habang siyempre natatakot sila kasi hinahunting sila ng mga officials. Ang sabi, nagtipon-tipon sila, and this is when, during the day of Pentecost, they came, they were all together, sama-sama, katulad ditong ginagawa natin, nagsasama-sama tayo. In one place, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. So, tuloy natin. 3. They saw what seemed to be. So, hindi nila kayang ma-describe. But they see fire. They see fire. Dahil lahat familiar sa apoy, so alam nila, uy, may apoy ko sa ulo. Diba? Hindi naman nasusunog yung buhok mo. Sorry, Kevin. Nakatawa si Kevin eh. Kasi kung kailangan ng fuel nga naman sa fire, wala siyang fuel masyado. Ako din naman, oh. Pares lang tayo. They saw what seemed to be tongues of fire. Tongues of fire. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came. So, ibig sabihin, isang malaking-malaki, and then they separated. Parang gano'n, no? Imagine niyo yung mga ano. There is a tongue of fire, then separated in all of them to rest on each of them. So, hindi ibig sabihin, ini-imagine natin sa ulo kagad eh, di ba? Pero hindi naman binanggit dito. What if yung tongues of fire nasa balikat pa lang? Di ba? Like yung robe ng isang king, di ba? Nasa balikat. At nagbibigay ng parang symbol of power, di ba? And majesty. Pero siya, doon muna ulit tayo. Iniisip nila na sa ibabaw na. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. So, mangyayari pa ba ngayon to? It can. Yes and no. Pero matagal nang hindi nagmamanifest ng ganito ang Holy Spirit. Did you see anywhere din sa mga pagtitipon-tipon na uma-appear yung Holy Spirit in the form of fire? Tongues? Matagal nang hindi. Sa palagay niyo, bakit? Bakit noon umappear ang Holy Spirit in the form of fire, pero ngayon hindi? It is because it is already written. Meron ng witnesses na susulat na sa Bible. Uulitin ba? Di ba hindi? What God allows us is to experience the presence of God. How do we feel the presence of God? Where? Sa mga pagtitipon na ganito, ang pangako niya sa New Testament, there He is in the midst. Kinakailangan mo lang gamitin yung pananampalataya natin. Yes or no? Do you need to see me na nagpipreach sa inyo para paniwalaan ako? Kasi meron ako apoy sa aking mundunan. Kailangan ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi na kailangan ngayon. Because I have written my words. The words that you need to read, put into your heart, practice by your actions. Kinakailangan natin yun. And faith is not, ang sabi sa Bible, di ba? Faith is dead without action. Hindi pwedeng puro nag-uusap lang tayo ng pananampalataya, pero pagka kinall out na kailangan natin pumunta ng ganito, kailangan natin mag-put up ng something, and then all of a sudden you disappear. Ay, hindi nga pala ako pwede. Bakit? Punta ako sa ganyan eh. Di ba? All of them were filled with the Holy Spirit
and began to speak in tongues. Do we still need? Ito ngayon yung tanong ko dun sa gusto mag-speak in tongues. Do you need to speak in tongues? Which do you prefer? At sabi ni Paul, si Paul mismo, hindi ako. I prefer to speak intelligent words. Sabi ni Paul. So, sinong gagayahin ko? Sabi ni Paul, imitate me. So, I will imitate yung faith ni Paul. Sabi niya, I prefer na magsalita ng naiintindihang salita kaysa mag-speak in tongues. 1,000 words, nobody understands. Sinong nag-benefit? Wala except you, yung nagsalita in tongues. Nag-benefit ka, pero yung the rest of the people, hindi nag-benefit. Unless, sabi niya, merong mag-i-interpret. So, pag sinabi ng may narinig kayo nag-preach, wala nang speaking in tongues. Yan naman, controversial declaration. Nakasulat sa Bible, di-erase natin. Diba? Wala nang speaking in tongues, wala nang healing. O buburay na naman natin yung nakasulat sa Bible. Ang sabi sa Revelation, hindi pwedeng magbawas, hindi pwedeng magdagdag. Kung sinabi ng Panginoon na pwedeng maganap, magaganap pa rin yun kung kailangan. Sino magde-decide? Yung song leader? Yung music director? Siya ba ang magde-decide? Mag-i-speak in tongues? O marong may fire during worship? So, tandaan natin lahat to. They speak in tongues. They have this fire, tongues of fire on top of them as the Spirit enabled. Sinong nag-decide? Ang Spirit. Bakit? Because the Spirit is God. He is God. Meron siyang sariling will. He can decide. Kapag ka nanalangin ka sa Kanya, He can answer yes, no, later. Holy Spirit, God, my Lord, I need wisdom and understanding. Pero alam ng Panginoon kung ano laman ng puso mo, ipagmamayabang mo lang yung lahat ng galing mo at makikipagdebate ka, gagawin mo sandata ng kapugian yung salita ko, so hindi ko muna ibibigay sa iyo until you learn to humble yourselves na i-declare mo lang ang salita ng Diyos for my glory, for the glory of Jesus Christ, for the glory of God the Father, then I will grant you. So, ang sabi, later. Hindi niya sinabing maybe. Ang sabi niya agad later. Hindi niya sinabing no. Kasi, ang sabi, kung ang masamang tatay, hiningan mo ng bread, bibigyan ka ba ng pulupong? Hindi. Bread pa din. E di, how much more, yung Diyos, nahihingan mo siya ng wisdom and understanding, ay ibibigay niya yung hinihiling natin. Pero, from time to time, the answer is, later, my son. Kasi, baka magamit mo sa iba. Lord, I need blessing. I want a car. Wala ka pang hanap buhay, wala ka pang gasolina. Kawawa naman tatay mo. Diba? So, saka ka namang hingi ng car na on your own kapag meron ka ng hanap buhay. Hindi natin mauutakan yung Panginoon. Manghihingi tayo ng bahay at lupa agad na hindi natin masusustain. Hayaan mo munang umupa ka, matuto kang mabuhay, pagkasyahin yung sweldo mo, tsaka pag kaya mo nang i-manage yung household na mas malaki, tsaka kita bibigyan. Hindi nagdadamot ang Panginoon. Hindi nagdadamot. Alam niyo paano ko nasabi yun? Kasi atat din ako manghingi sa Panginoon dati. Atat din ako. Pero ang sagot ng Panginoon, di ba may nahihiram kang pick up? O meron. Ilan yung anak ko? 2. Pick up yung dala namin. Single ka. Ang tulin nun, paborito ko yung Nissan na yun eh. Kasi matulin. During the time, wala pang seatbelt law. So, nandito si Kobe, si Jet nasa gitna, si Mami nasa dulo. Lock mo lang, wala na makakawala.
Pero dikit-dikit kami nun. Kasi di ka outdated nun eh. Meron ba akong karapatan ako manghingi sa Panginoon? Parang iniisip natin meron. Pero ang sabi ng Panginoon, tsaka na pag kaya mo nang i-manage. Kasi manghihingi ka rin lang ng ano eh. Wala kang nga pambayad ng insurance ng kotse. Di ba? Ang sagot ng Panginoon, unahin mo yung garahe bago ka manghingi ng kotse sa akin. And the right time came. Nagkaroon kami ng kotse kasi may garahe na ako. Kasi pinagpatayo niya na ako ng bahay. At alam ko nang i-manage yung pera, hindi ko saan-saan lang. Alam ko kung ano yung importante at less important needs bago yung gusto mo. Kasi kung binigyan niya ako noon, baka bilyaran yung binili ko. Bilyaran. May garahe ka? Oo. Ayun nakalagay, bilyar. Tama. Tama ba yung desisyon ng Panginoon na bigyan ako ng finances? Kung binigay niya kagad. Bilyaran. Dahil nangingi ka ng garahe, ang bilyar nilagay di kotse. Oh, tawa-tawa, di ba? Pero ganun ang intensyon natin. Gagamitin natin yung blessing ng Panginoon sa pansarili nating gusto. Hindi sa needs. Oh. So, as the Spirit enabled, He decides kung ano yung gifts na ibibigay sa atin. Ito yung artist rendition. So, nagkakaisa naman lahat ng Christian Bible scholars na siguro kung yung tongues, yung kumbaga mag-a-appear yung Panginoon is in the form of tongues, baka sa ulo nga rin. And I would agree. Kasi kung sa balikat, mas malaki yun. Di ba? Mas malaki. So, meron bang malaking tongue? Eh, malaking tao yun. Ang laki ng tongue, di ba? So, hindi sa balikat. So, maliit lang yung tongue, so maliit lang siya. Sa ulo lang. So, I agree with yung rendition ng artist na ganito nga. And they spoke in tongues. Pero nakakamangha siguro kung mangyayari sa atin yun. Pero, ano yung magiging purpose? Baka yumabang yung NPCF. Nag-i-speak in tongues kami at saka mayroon tongues of fire kami anywhere we go. Diba? Baka yumabang lang tayo. So, refiner's fire, consuming fire. Kanina galing sa Hebrews. Ang sabi dito, but who can endure the day of His coming? Babalik ba ang Panginoon? Hindi. Hindi lang natin alam. Okay lang. Pero ang sabi, anong sabi sa mga Kristiyano? Anong ine-expect ng Panginoon sa atin? Nung sinabi niyang, babalikan ko kayo. Ang ine-expect ng Panginoon sa atin, tayo ay naghihintay. Siyempre, we wait. Yung. We are waiting. Who can stand when He appears? Ito, warning to. But, nakakatakot lang kung wala kang relasyon doon sa dadating na kahindi-hindi na Diyos. Okay? For He will be like a refiner's fire or launderer's soap. So, tingnan nyo. Lilinisin niya tayo pagbalik and He sent His Spirit. What is the Spirit doing to us now? Yung sanctification natin. Yung sanctification, yung paglakad. He will sit as a refiner, purifier of silver, gagawing gold, like gold. And then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Alam niyo yung offering natin ng tithes and offering? Kung quantify natin yan, hindi sa amount ng binigay natin, bawa 5,000 o 1,000. Yun ba yung pag-determine ng quantity ng tithes and offerings? Ang sabi ng isip ng tao, yes. Di ba? Madali lang, yes. Pero ang tunay na sinusukat ng Panginoon doon is yung ating faith, pananampalataya. Because yung ating tithes and offerings are in the form of faith. Kasi ang sabi, ibabalik sa atin. So, kinakailangan natin ng pananampalataya and the biggest trust doon sa nangako na kaya kong ibalik yan ng higit pa, ng siksik, liglig at umaapaw. Higit pa sa pangangailangan mo.
So kapag hindi ka pa dumadating doon sa siksik, liglig at umaapang, saan may pagkakamali? Sa nangako o dun sa hinihinga ng action? Kung halimbawa hinihingi sa'yo, di ba? May ini-expect ba ang Panginoon sa ating mga Kristiyano? This is not about kabaliktaran ito ng yung prosperity gospel. Kasi sa prosperity gospel, makikinabang yung pastor nyo, tsaka yung church. Sa church natin, ipinagmamalaki ko na ang lahat ng naiipon natin, ginagastos natin sa church. Nag-iipon tayo ngayon sapagkat ang tawag natin dito sa lugar na to ay temporary worship area. Temporary. Mangarap tayo na magkaroon tayo ng permanent LPCF worship hall. So doon, pagsasama-samahin natin yung mga talents natin para magkaroon tayo ng mas maganda rito. Masama bang humiling sa Panginoon ng gano'n? Too much ba? Parang garahe din lang yan. Kung bilyaran yung ilalagay ko, malamang no ang sagot ng Panginoon. Di ba? So, ito yung pangako ng Panginoon. We bring offerings in righteousness. Bakit tayo naging righteous? Sapagkat may ginawa ang Panginoon ng paglilinis sa atin. Ang kanyang word cleanses us. Diba? It cleanses us. Yung word niya. Yung spirit niya, it cleanses us. It refreshes us. Binabago niya tayo. Diba? So, we can offer. And the offerings of Judah, let's call Judah and Jerusalem as the new Israelites of today. Tayo yung mga yun. Para ma-correlate natin kung ano yung nangyayari during the time of the Old Testament. And Malachi is the last book of the Old Testament. Prior doon na sa mga libro ng New Testament. And Jerusalem will be acceptable to the Lord as in the days gone by, in the former years. So, nagkaroon ng pagkakataon na hindi acceptable na sa Panginoon yung mga inaalay nila. So, meron bang offering na hindi tinatanggap ng Panginoon? Maski ang laki pa niyan. Maski 100,000 pa yan. Hindi acceptable sa Panginoon kung ang nabibigyan ng glory ay ikaw. Halimbawa, kunwari, most likely, ang mga politicians yung mga gumagawa nito. They go to churches or wherever and they present a check. At makikita doon yung check. Donated by Honorable such and such. Sino nabigyan ng parang yung source? Hindi. Yung tao. So even if malaki yung halaga, hindi yun yung panantayan ng Panginoon. Yung pananampalataya. So, might as well not give it. Diba? For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, this phrase says, no one, inulit lang yan, no one can come to the Father except through me, because He is the only foundation. No foundation of a church. Sisibulan Church. May mga churches na nag-claim na they are Christians. Pero pag tiningnan mo, hindi biblical yung pamamaraan nila. And so, Christ is not their foundation. Christ is just an idol to them. Picture, hugis, makikita. Christ is just a human being, prophet. So, Lord ang tawag nila, pero yung deity ng Panginoon, questionable sa kanila. Hindi daw Diyos ang Panginoon. So, dahil inconsistent, hindi si Christ ang iyong foundation. Ang foundation nyo, yung founder ng church. Diba? So, if anyone builds on this foundation using gold, silver, hay, or straw, their work will be shown for what it is. Because the day, bakit malaki yung day dito? Bakit malaking letter D? Yan yung the day of reckoning, yung pag-uusga ng Panginoon, yung second coming niya.
will bring to light, magkakaroon ng linaw, it will be revealed with fire. God is a consuming fire. And lahat ng mabiburn up is because yung foundation na hindi si Kristo ang ginamit. So you think yung LPCF will stand up pagdating ng Panginoon? I put my hope and my trust in the Lord, yung perfecter and founder of my faith. And He will continue on to finish yung what He started. Ano yung start niya sa atin? Rekindle niya yung faith natin. Remember yung pagkaka-bait niya kay Moses? They put intrigue in our hearts. So we investigate. And God revealed Himself and then sumunod. Di ba si Moses sumunod din? Kumontra ba si Moses? Kumontra si Moses. Lord, utal ako. Iba na lang send mo. Pag sabi niya ganun, sabi niya, I have sent for your brother, Aaron, and he is already coming this way to assist you. Kasi alam ng Panginoon, sasabihin mo, utal ka. Oh. Lord, wala akong thumb. Hindi ako makakapag-gitara. Ang dami natin dahilan, di ba? Wala akong time, nag-aaral ako. So, itetest ng fire. That is, kasi nga, He is a refiner's fire. Anong recipient ng refiner's fire? Ang recipient nito ay ang believers, regenerated creatures. Bakit regenerated? Because we are new creations. Bakit? Because of the spiritual reactions. Sa physical form, sa physical world, ang tawag doon ay chemical reactions. Remember yung pinag-usapan natin kanina, no? Yung tetrahedron ng fire? We are regenerated because we are constantly on fire. Kasama natin yung Holy Spirit and yung depende sa laki kasi tayo ang nag-aalam, no, nung influence ng Panginoon sa atin. And so how we are regenerated depends on our obedience and how we follow God. Hindi pwedeng hindi never naging sinaklawan ng Panginoon yung free will natin. Kung ayaw mo talagang ihakbang, hindi ka pinipilit ng Panginoon. Pero yung paglakad mo sa kanyang ubasan, nandoon na sila Raymart. Ay, ayaw mo makbang kumbaga, nandito ka pa rin, paikot-ikot ka pa rin doon sa lugar na kasi nag-decide ka pa kung magpapastor ka o hindi. Diba? Kung magtatrabaho ka ba sa ubasan niya o hindi. Regeneration. Recipient, those who are forgiven. If you think you are rightful, sa ulit-ulitin ko until mag-sink in sa puso natin. If we are forgiven people, pinatawad lang. Wala tayong karapatan na magmayabang. So, we share the word of God because of our love dun sa mga kaibigan natin sa katakuhan na minamahal ng Panginoon. Is because we are already forgiven. Ini-introduce na natin. So, yun yung ginagamit natin intriguing qualities ng isang mananampalataya na patuloy tayong nananahan sa pagpapatawad ng Panginoon. Diba? That is not condemning. Nakukondemn ka ba kapag naririnig mo na you are forgiven? Diba hindi? Minsan, kapag dinikdik sa isip at puso mo na maski you are already forgiven, ibang item yun, dahil we are still living in the flesh. So that is the nature of flesh para pumunta dun sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka righteous. Paradox na naman. Habang nananatili tayong makasalanan dahil nabubuhay pa tayo sa laman, we are declared righteous by the works of Jesus Christ. By the finished work of Jesus Christ on the cross. So, kingdom of priest. Sa ayaw at sa gusto mo, mag-practice ka ng maging priest ng Panginoon. Pwede bang maging priest ang babae? Siyempre naman. Pero, pagdating natin sa langit, we are a kingdom of priests. So, might as well,
Tell yourselves na maglilingkod ako sa Panginoon. Ano mga priest? Yun ang lilingkod. Ang priest ba yung nagmi-minister lang sa harap? Mayroong mga priest, yung mga Levites. Mayroong yung group ng family, sila yung tagaligpit ng bakod ng temple. So yung mga kahoy na yon, sila yung magliligpit. Aayusin nila, isasalang sa nila ng maayos para pag sinabi ng Diyos, Israelita, tigil, mag-income, itatayo na naman nila ng, kung hindi ka marunong magsalansan, bakit hindi tatama yung bakod natin? Bakit may gap? Kasi leader namin, naiwan yung isang poste. Oh, lagot ka ngayon. Ganun ang mga pari. Hindi porke hindi ka head pastor, hindi ka ng priest. Ang priest lahat naglilingkod. Babalikan na naman natin yung nagsasaing. Kasi yun yung natin di ba? Nagsasaing. Pag hindi siya nagsaing, lahat mainit ang ulo natin. Yun na lang ang gagawin, hindi pa naman nagsaing. Ay, walang bigas. Sinong tagabili? Hanapin natin si Melody. Asa na si Katabaran? Ba't hindi bumili, di ba? So, tayo, interrelated yung ginagawa natin. Bakit wala tayong interfolded tissue? Di ba? Minsan, mainit ulo natin, walang interfolded kasi kung kumain tayo, kalat-kalat. Kasalanan ba nung bumibili ng interfolded tissue yon? Kasalanan mo yun kasi makalat kang kumain. Pero, nagdidemand tayo. Ang sinasabi ko lang dito, maski maliit malaki ang ginagawa natin sa loob ng church, mayroong may silbi. Kasi para sa Panginoon. Amen ba? Kasi para sa Panginoon. So, kingdom of priest, yan yung recipient. Consuming fire, mag-extend tayo ng konti. Sa consuming fire, dahil binanggit doon sa Hebrews, for our God is a consuming fire. Nag-appear ang Panginoon sa Mount Horeb, the same Mount Sinai is Mount Horeb din. Ay nung nagpakita siya doon, kasi ang sabi ng Panginoon sa kay Moses, dalhin mo rito, the same mountain, present the Israelites to me. Nung nag-present na, eto na. Paano nagpakita ang Panginoon? Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. Sa apoy. Saan natin? Twink. Fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace. So, di naman tayo nakakita ng furnace. And the whole mountain trembled violently. Alam niyo yung pagka ka ng apoy, di ba may mga lumalagitik? Di ba? Mayroong movement na nangyayari. Pero kapag ang mountain ang nag-aapoy, it is trembling. Sabi sa Hebrews, even Moses was trembling in fear. Nanginginig sa takot nung ma-experience niya yung Diyos. So anong ginawa ng mga Israelita? Atras. Hindi namin kaya yung salita ng Diyos. So Moses, ikaw na lang ang makapag-usap, tapos sabihin mo sa amin. So merong tagapamagitan sa Diyos sa nakakatakot, sa isang terribleng Diyos. Kailangan may mamagitan sa atin. Kasi kung tayo mismo ang haharap sa Diyos, matutupok tayo ng kanyang apoy. Matutupok tayo. Walang mabuti dito sa ating physical and soul. Walang mabuti dyan. Lahat papunta sa kasamaan. Meron na nga akong narinig na nagpipreach. Ang sabi niya, kasi may mga LGBTQ na inuusig to. Sabi niya, no. Lahat ay nakapila papunta sa impyerno. Only because of the grace of God. It doesn't matter kung lalaki ka na straight, babae ka na straight, or you are gay. Lahat tayo nasa isang pila lang. Nasa isang bangka papunta sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ang sabi niya, I will come down to rescue you. Pero kailangan mo mag-repent dun sa kasalanan mo. Repent. Balik ta rin yung pag-iisip. Balik ta rin yung pananaw tungkol sa Diyos at ating sarili.
at tanggapin yung alok ng Panginoong Jesus na kaligtasan. Without that, that is the greatest mistake you did, na hindi tanggapin ang Panginoong Jesus. Yun yung, hindi yung pagiging LGBTQ. Hindi yun ang nagdala sa'yo. Ang nagdala sa'yo is ayaw bitawan yun para kunin mo yung kamay ng Panginoon. Ino-offer, come to me. Ayaw mo ng gift. Gusto mo kung ano ka na. Makikipag-argue ka, walang sense makipag-argue sa akin. Because you are just arguing against the Word of God dito. Kasi yun yung pinipresent. I'm not condemning yung gustong maniwala doon, but I'm offering you kung ano yung sinasabi ng Bible. Okay? Trembled violently as the sound of the trumpet grew louder and louder. Kaya galing yun. Kasi God is a king. Kapag God umapil siya, mayroon siyang mga kasamang angels holding a trumpet, declaring His entrance. So when God appeared, mayroong sound ng trumpets to welcome God. Yun yung mga yun. Alam niyo ba, trumpet, yung mga Israelita magta-trumpet? Nanakbo nga sila, papalayo eh. Kasi natatakot sila sa Diyos. When God appeared. Moses spoke and the voice of God answered him. Then the Lord, eto naman, sa Genesis 19, ito yung itsura ng, of course, artist rendition na naman. But you can still imagine na isang malaking bundok na nag-aapoy. Hindi bulkan na nasa ibabaw lang, buong bundok, umaapoy, umuusok sa presensya ng Panginoon. So, ano pa yung mga consuming fire na tinala sa Bible? Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. Oh, itong Sodom and Gomorrah, why are they destroyed? Because they thought na okay lang to love another man, mas kilalanin ka, and to love another woman, at siya ang may-marry mo, hindi yung opposite sex. So, nasobrahan na yung Panginoon, He rained down burning sulfur from the heavens. Ito sa Revelations. Hindi ko nasulat, pero this is Revelations 20, 14, and 15. Then death and Hades, lugar to, death and Hades were thrown into the lake of fire. So yung buong lugar, hinulog sa lake of fire, which is hell. The lake of fire is the second death. Ito na yung final. Ito na yung final na magiging destination ng mga nag-reject sa offer ni Jesus Christ. Okay? Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Ang pangalan natin nalilista. Once nakipag-isa ka sa Panginoong Jesus, hindi dahil mabubuti ka, but because meron kang covenant, meron kang deal sa Panginoon. Lord, ikaw na ang Lord ko. Nagsisisi na ako sa pagiging makasalanan ko. Hindi ako righteous kung hindi dahil sa'yo. So, susunod na ako, ikaw na ang driver ng buhay ko. Yun yung sinabi natin, di ba? Prayer of acceptance. And when you have dealt with Jesus Christ, doon sa prayer na yon, ang pangako niya, katulad nung isa doon sa tatlong pinako, today you will be with me in paradise. Tayo, ganun naman ang pangako ng Panginoon. Today, I will seal you with the Holy Spirit to guide you anywhere you go. Pag pupunta ka na sa beer house, sasabihin sa'yo, Rodel, huwag ka dyan. Yes, Lord, huwag ka dyan. Oh, pag may nakita kang sexy, 1, 2, 3, tingin sa malayo. Yes, Lord, tingin sa malayo. Yun ang gawain ng Holy Spirit. We're just speaking kung ano talaga yung nangyayari. Kasi kung hindi tayo magsasabi ng totoo, magbabanal-banalan tayo, magsasanto-santuan tayo dito, we're not going anywhere kung ganun tayo. Yes? Banal ba tayo on our own? Hindi. Meron bang temptation every second? Ay, buksan mo lang yung tab mo eh. Mag-YouTube ka. Mag-Facebook ka. Oh. Papatungkol na ba sa Diyos yung makikita mo dun? Mas malamang-lamang hindi, di ba? So, ang sabi, buong
fire, death and Hades were thrown. So yung mga nilagay na tao doon, kasama sila sa dagat-dagatang apoy. Ito ang rendition naman ng ano to. Siyempre, wala pang nakarating sa hell na nakabalik dito para ganun na itsura. Diba? Nakakatakot. Pero, ang kagandahan, sinulat naman sa Bible kung ano magiging itsura. Diba? So, sinulat ba ng Panginoon yun para takutin tayo pero hindi totoo? You think ganun yung Diyos natin? No. When He gives a warning because He loves you. Ayaw ka ng Panginoon mapunta doon. Pero kung talagang gusto mo doon, hindi mo siya sinusunod. Maybe knowingly or unknowingly, ikaw ang sinusunod mo yung sarili mo, wala kang ibang sisisihin. Ikaw lang ang sisisihin mo yung sarili mo. So, God appeared in fire sa lake of fire. Deuteronomy, for the Lord God is a consuming fire. Anong kasama? Jealous. Nagseselos ang Panginoon kung iba yung wino-worship mo. Sabi niya, huwag kang gumawa ng images to worship. Anong ginawa ng mga ninuno natin? Naniwala sa mga Espanyol. Kailangan natin ng santo para titingin tayo doon, maalala natin ng Diyos. Parang mabuti. Alam niyo yung worship? Worship yung pag-uusapan natin sa camp. Mas lalaliman pa ng mga speakers natin kung ano yung mai-improve pa natin yung paano tayo mag-worship. So, maging excited po tayo kasi pagdating sa langit, lahat ng gagawin natin, pag-worship sa Diyos. Kung hindi tayo sanay dito, paano tayo mag-worship doon? Hindi natin alam mag-worship. Saan tayo magpa-practice? May sinabi ba sa Bible na when you come to heaven, doon ko kayo tuturuan kung paano ako mag-worship? Wherein sinabi na agad sa Genesis at sa Exodus, this is how you will worship me. Sabi sa New Testament, worship me in spirit and in truth. Sabi ng Panginoon, thou shalt not create graven images. Anong ginawa ng tao? Ay, naglilok ng diba? Nag-form ng calf, ng baka, ng may sungay. Ganong sinabi na ng Diyos sa atin, I created you in my image. Oh, kung yung pinatutungkol natin ng Diyos na nag-save sa atin, may sungay, mukhang baka, mukha tayong mga baka. Ganun ba ang sinasabi ng di ba nakaka-insulto dun sa Creator? Kasi kung ikaw, ayaw mo nga di ba? Ayaw mo mukhang baka. Ano ba sinasabi mo, mataba ako? Di ba? Nai-insulto tayo. Hebrews 12:29. Therefore, since we are receiving a kingdom, ito na yung sinabi na consuming fire. Deuteronomy 9:3, but be assured today that the Lord your God is the one who goes across ahead of you like a devouring fire. Devour. Kinakain. He will destroy them. He will subdue them before you. So gumagamit ng ang Panginoon ng apoy para iligtas tayo, pero it devours. Diba? Isaiah 30:30, the Lord will cause people to hear His majestic voice and will make them see His arm coming down with raging anger. So, ang consuming fire is not correlated sa isang magandang bagay pag tinignan nyo yung Bible. So, mali ba yung kanta? Consuming fire. Diba? Palagi ko tama yung refiner's fire. Pero kanta kasi yung consuming fire. So, hindi magra-rhyme pagka refiner's fire yung siya. Refiner's fire. Na one desire is to be holy. Hindi na natin napapakanta. Set apart for you, my master. Ready to do your will. So, ano ang target ng consuming fire? Devouring fire. Unrepented sinners. Lahat ng tao, kung hindi magre-repent, falls under this. Unrepentant. Anong kaibahan ng born-again people? They repented for their sins. Yun ang malaking kaibahan. Ang pagitan, langit at impyerno.
Yun yung sinasabi ng Bible. Unbelieving. Sinabi ng Panginoong Hesus, I am the Son of God. No, you are not. Sabi ng society ngayon. Imaginary, mythical person daw si Jesus Christ. So, unbelieving. Ungodly. Unregenerated. In-explain ko yung regeneration kanina. It's because of the works of the Holy Spirit sa atin. Works of the Word of God. Knowing God. So, yan yung target ng consuming fire. Again, yung refiner's fire, mabuting paraan ng paggamit ng Panginoon ng apoy. Nire-refine tayo from silver, tinitanggal niya yung dross into gold, fine gold. Yun yung refiner's fire. So, which one do you prefer? Tayong mga mananampalataya, anong sagot? Are we still preferring? Namimili pa ba tayo? Hindi. Namili na tayo. Tapos na mga kapatid. We are just studying. Para kapag ma-rekindle yung fire sa puso natin. Pumupusyaw ba yung apoy sa mga puso natin? Yes. Pumupusyaw minsan. Tapos nag-iinit ulit. Tapos pupusyaw na naman. Kasi naglalakad pa tayo dito sa makasalanang mundong ito eh. Di ba? Pero nandiyan ang salita ng Diyos to guide us. Amen? Nandiyan yung Holy Spirit na laging available. Bakit laging available? Ulit. Kasi selyo ng Holy Spirit. Okay. So, ulit. Namimili pa ba tayo? Ang pamimili na lang natin is kung o-obey tayo o hindi. Pero pinili na natin ang Panginoon. That's the good news. Pinili na natin. Pero, patuloy, because of yung sanctification, ino-offeran tayo ng temptation ng mundong ito, kina-counter ng banal na spirito through the Word of God, reminding us, Rodel, huwag yan ang gagawin mo. Rodel, harap sa kaliwa, harap. Di ba? Diretso ang laka, diretso. Malinaw ba? Kasi kung hindi, susunod, kung may mga tanong, merong agam-agam, pinakita natin kanina kung paano natin natagpuan yung Panginoon, tsaka natagpuan tayo ng Panginoon. Amen? Kung paano, sinong nag-initiate? Si Lord ang nag-initiate. He gave us intriguing, kung paano niyang kinokol yung attentions natin. Anong ginawa natin? We investigated. Di ba? And then we accept who God is. Eto na tayo ngayon. Amen ba? May nalilito ba? Ilista nyo yung mga questions and answers nyo. And yung, kung may gusto kayong kontrahin sa mga giniclear ko ngayon din. Let us, sa susunod na mga, next week may magpipreach. Siguro mga third, fourth, mga second week siguro ng August. Baka mata pa tayo or mga third week siguro. Magkakaroon tayo ng groupings. Pwede nating gawing question and answer. Kung ang purpose doon, kung nalilito ka. So, walang maling tanong. Kung iaalaw ng Panginoon na mayroon akong kasagutan o yung mga kasama ko din, malilinawan natin. Tama ba? So, tayo na po tayong lahat. Tayo ay pumikit at isipin natin yung ating Panginoon. Tayo ay magpuri. Salamat, Lord, sa araw na to, Panginoon, na ako naniniwala, Panginoon, sa lahat ng mga hindi ko pa na explain further, much deeper. Ikaw, Panginoon, yung magpatuloy na magbigay ng kaalaman ng mga rhema words sa bawat isa na nandito, Panginoon. And I pray, Panginoon, na nakarating sa bawat isa, Lord, yung intriguing elements ng patungkol sa iyo, ng apoy, Panginoon,
na gusto niyong i-rekindle, Panginoon, sa aming mga puso. Thank you for reminding us, Panginoon, that we are already saved. And we have given our choice, and we have chosen you, Panginoon. Now, Panginoon, rekindle the fire. Hayaan niyong mag-manifest, Panginoon, yung mga gifts and yung pangungusap ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kakayanan, Panginoon, ng burden in our hearts to follow you, Panginoon. Na magamit kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Linawin, Panginoon, sa aming mga isip at puso, Panginoon, that we are not just citizens of heaven, we are a kingdom of priests, Panginoon. Kami mga servants mo sa iyong kaharian. And so we will continue to follow you, Lord. Lord, salamat sa oras na to, Panginoon. Patuloy akong lumalapit lang sa iyong mahabaging trono, Panginoon, sa lilim, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At maging, Panginoon, ng buong LPCF, Lord, is very thankful, Panginoon, for your patience and your love dito sa simbahan na to, Panginoon. And we continue to pray, Panginoon. We continue now, Panginoon, to pray for a permanent house, Panginoon, for permanent place of worship para sa iyong mga sangkatauhan dito, Lord. And I continue to pray, Lord, then, na kung sino pa yung mga tinatawag mo, Panginoon, na magiging nais mo, Panginoon, na makarinig na yung salita. Hayaan mo, Panginoon, na yung aming mga programs will reach them, yung sports namin. Bless, Panginoon, yung mga binabalak namin, yung camp, lalong-lalo na yung camp, Panginoon, yung sa late November or December. We pray for the perfect weather. We pray for yung perfect day, Panginoon, na igagrant mo sa amin, Panginoon, para ganapin, Panginoon, yung muling pagtitipon, Panginoon, kasama ang pag-aaral at pag-worship sa iyo, na kasabay, Panginoon, na you are giving us rest, Panginoon, dito sa nakakapagod na mundo, Panginoon. Salamat sa iyong provisions. Salamat sa iyong grace. This is our prayer in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen.